Tahan natin ang update mula sa Senado, si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque at itong si Cassandra Ong ay dapat daw maibalik ng bansa para harapin ang kanilang mga kaso ayon yan kay Senators Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian. Detalye balita mo RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine, paring Romel, kumpiyansa si Senator Risa Hontiveros na may babalik sa bansa sina Attorney Harry Roque at Cassandra Ong. Ito'y matapos na tuluyang kanselahin ang kanilang pasaporte. Ayon kay Hontiveros na rapat lang maibalik sa bansa sila Roque at Ong upang harapin ang kanilang kaso, hindi nila maaring habang buhay na tatakbuhan ng kanilang pananagutan. Sabi ni Hontiveros, hindi dapat tumigil ang gobyerno hanggat hindi napapanagot ang mga sindikato at kanilang mga kasabwat na nasa likod ng mga pogo. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian ay mas makabubuting umuwi na ng bansa sina Roque at Ong dahil liliit na ang kanilang mundong kinagagalawan matapos makansila ang kanilang pasaporte. Pareho silang may kasong human trafficking kaugnay ng operasyon ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sina Hontiveros at Gatchalian ay silang nanguna sa investigasyon ng operasyon ng Pogo sa bansa. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Parang Raymond, si dating Secretary Roque ay nasa Dahig. Itong si Cassandra, nasa ng lokasyon niya? Yung huling nga impormasyon, itong si Attorney Roque ay nag-a-apply ng asylum. Ng asylum sa the Netherlands, pero si Cassandra Ong ay huling kanyang record ay nasa bansang Japan at yun ang kanilang tinutuntun sa ngayon, paring Robert. Okay. Ay, kay Raymond, wait lang pala, bago ka namin pakawalan. Kumusta yung mga borders dyan sa Senate? Hindi ba sila makakauwi bago mag-Christmas? Kasi ilang days na lang, 30 days na lang bago mag-Pasko. Ang pagkakabanggit sa amin ni Senator Ping Lacson, kaya sila kaya yun ang isa sa mga dahilan kung kaya't hindi pa nila pwedeng tapusin yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil kapag tinapos nila yun, obligado sila na palayasin yung apat. Pero ang siste kasi kung dahil sa ngayon, wala pa silang warrant of arrest na nanggagaling sa korte. Yun ang kanilang hinihintay. So, ang gagawin nila, maglalabas ng partial report yung committee ng Senate Blue Ribbon. Pero under custody pa sila. Pero sa oras na meron silang warrant of arrest, ay ito turn over lang sila. Dahil nga doon sa pangamba na gaya ng ibang mga akusado, dahil mga bilyonaryo itong mga ito. Baka kapag pinakawalan sila na wala pa silang warrant of arrest ay baka umalis ng bansa at hindi na sila mahanap or mahanap man sila pero gaya ni Congressman Saldico magagastos ng malaki ang gobyerno. So ang plano nila is dito muna sila dahil wala naman sila magagawa dahil up to now ay existing pa yung contempt order sa kanila. Hintayin paglabas ng warrant, ito turn over ng sila sa korte itong mga ito at bahala na kung saan sila maipadala mga bilangguan. Yung apat, sina Curly Discaya, si Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at saka si JP Mendoza. Ayun, oo, tama yun kasi baka mamaya kung saan pang bansa mapunta na naman yung mga yun. Mas mahirapan ng Pilipinas, di ba? Mahirap. Oo, yun na nga. Kaya yun ang isa sa mga pangamba nila dahil mga billionaire boys itong mga ito. Yung apat na yan, sa laki ba naman ng kanilang kinita doon sa mga flood control project dyan sa Bulacan. At si Ginong Curly Discaya, inamin naman yan na talagang bilyonaryo talaga sila. Silang mag-asawa ni Sara Discaya. At dahil nga bilyonaryo sila, parang Raymond, kayang-kaya nilang kumuha ng serbisyo ng pinakamagagaling na abogado sa ating bansa. Ayun, yun na lang ang gawin nila. Pag nagkaroon na sila, actually may kaso naman na yung tatlo, pero wala, actually meron na silang kaso, pero wala pa silang mga warrant at yung warrant na yun ang hinihintay. So sumusunod sila doon sa timeline na paniniwala ng ombudsman, baka bago mag-December 15, malalabasan na ng warrant of arrest itong mga ito. Okay.
Thank you, Lakay Raymond. Maraming salamat, paring Raymond. Ito ay dahil natapos yung budget hearing kanina ng 1:30 ng umaga, dahil tinapos nila yung budget ng DepEd, imbis na alas 10 ngayong umaga ay iniurong nila sa alauna ng hapon yung budget deliberation. Pero ang nakapila ngayon, yung press or Presidential Communications Office, ang Department of Foreign Affairs, DICT, at sa huling-huli, habang tayo ay matutulog na mamayang gabi, ay yung budget ng DPWH. Okay. Yun yung pila ngayong araw na ito sa Senate plenary deliberation para sa 2026 national budget. Ito si RH28, Raymond Dapas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, paring Raymond Dadpaas. Naku na.